gusto po naman, ngayon, meron lang po akong gustong i-report dito. Sige po. Yung isang fishing boat, Hope Christie, ito po ay nag-capsize po nung isang araw. Oho. Meron po itong passengers po na, crew po ito na 32. Opo. So sa 32 po na yan ay yung iba ay nag-survive po dito sa papuntang Masbate, ano? So ang total po ng nag-survive ay una nagkaroon ng 2, tapos 5. So naging total 12,000 tong hapon na nakakuha pa ng isa, so 13. Pero ang hinahanap pa po, nag-research niya, pero pang nag-exam na hinahanap. Ang pangalan po ng fishing boat ay Hope Christie. So, missing ho sila, missing. That's correct, sir. Missing pa po. Hindi natin alam kung baka nasa ibang mga lugar pa, no? Tama po. Pero ngayon, kahit na po medyo masamang panahon, ay nagpatakbo po tayo ng 3 barko po ng Coast Guard doon. Yung isa, yung SAR 002 natin, dispatch natin from Palawan, going to the area. Yung isa galing sa Manila, ito pong 891. At saka isa pang habagat na barko na andun po sa Romblon. Kasi time is the essence. Kinakailangan pong habang may panahon pa ay maka-rescue sila. Admiral, ano to? Bumiyahe sa kabila po ng babala ng sama ng panahon? Ang tingin po namin dito, Admiral, teka, babalikan natin si Admiral Ramon Liwag. Chairman Tolentino, kamusta na ho ang epekto ng Bagyong Waning dito po sa Metro Manila? Maganda na. Kahapon po, isa lang po yung casualty na naipula. Ito po yung nahulog po sa Barangay Talandas sa Las Piñas. Pero siguro gusto kong iulat yung nangyari kahapon sa MDRRMC meeting po namin. Opo. Dalawa pong panukala natin ang naaprubahan. Una po, minungkahin natin na yung sa pagbibigay ng announcement tungkol sa mga dam, dapat po pag-asa na aprubahan po yan, ginagawa na po yan. Pag-asa na po. Nirekomenda po natin na isa na lang pong terminology ang gamitin, yung diameter at radius. Gamitin na lang yung diameter. Diameter. Pinatutupad na po nila. At saka siguro po, naging malaking epekto po yung paglilinis natin ng estero ng linggo dahil may mga areas na mabilis na bumaba po yung tubig, kagaya po sa Espanya at Arpapa. At ngayon din po, ganun ang gagawin namin ngayon alas 8. Magki-clean up drive huli kami sa Tambo, punta po ng Paranaque River ngayong umaga. So, ang problema, dapat yung mga residente naman ho, ewan ko kung pakiusapan pa, ulihin na kasi lilinisin nyo po, pag alis nyo, tatapunan na naman nila. Pagbalik nyo, tignan nyo, ang dami yung basura ulit, Chairman, no? Hindi sila nakikisa. Ngayon po, kasama po yung mga residente ng Tambo, Paranaque. Sila na, okay, good. Ng Paranaque River. So, okay. Siguro po yun ang magandang epekto. At maganda malaman nyo rin po yung sa pag-uusap namin ng Secretary Singson. Opo. Yung Division of Labor po sa flood control. Opo. The rest of Manila po, the rest of Metro Manila, MMDA po, except yung Kamanaba. Okay, yung kanila na yun, po, sa Public Works. PWH po yan. Opo. Ang maganda balita rito, kahapon na balita namin, yung parang may napagkasundo na, Chairman, parang color coding dun sa pag-alerto ng mga ahensya. Divide po natin ang Metro Manila into 4 sectors. Ito po yung red, orange, blue and yellow. Ito po isang ayon din doon sa Oplan Metro Yacal kung tayo po itatamaan ng lindol. Ganun na rin po yung ginawa naming division ng tasking sa Metro. Kahapon na implementa yan? In-implement po natin. So, effective po? Maganda po, nakatutok po doon sa aming command post. Yung alimbawa po ang DSWD, inassign po natin sa Manila. Inassign po natin ang NCRCOM sa Kamanaba. Inassign po natin ang Bureau of Fire Protection sa South. At meron mga counterpart pong MMDA. Siguro ganun rin po yung gagawin natin sa mga susunod na kalamidad para mabilis po ang pag-responde. Okay, doon sa lakas ng hangin kahapon, kamusta yung mga may-ari ng billboard? Sumunod ho ba? Nag-comply po sila. Ni-roll down naman po yung mga billboards pero inaasahan po nila na ngayong linggo lalabas po yung tamang guidelines po sa mga billboards. Para magkaunawaan na. Okay, Chairman, maraming salamat po. Maraming salamat at buhay po kayo. MMDA Chairman Tony Franz Tolentino at kanina nakausap natin si Admiral Ramon Liwag at ang huling mensahe, meron silang inaabang ang mga missing pahumangisda sa nag-capsize po na isa pong sasakyang pandagat po. Yan po ating talakayan, magbabalik po unang hirit. Hindi porket sikat ay masarap. Subukan at tikman nang malaman ang kaibahan. Select Soy Sauce. Toyo pa lang, ulam na. Saan ka pa? Manufactured and distributed by Essential Manufacturing. Ayon po sa pag-asa,
nagpapatuloy ang pagkilos ng bagyong Juaning palabas naman ng Philippine Area of Responsibility. Pero habang nag-goodbye tayo kay Juaning, medyo papasok naman sa Sabado ang bagyong Kabayan. Kaya dapat lagi pa rin tayong I am ready. I am ready. Eto na ilang safety tips para sa mga motorista natin ngayon pag-ulan. Iatid sa atin yan ni Love Anyover na nagbabantay din ngayon sa lungsod ng Marikina. Lovelia? Love? Hello there, guys. I'm here. Hello. Ay, YOLO! I am ready! Kaya nga po mga kapuso, gaya na sabi kanina ng aking mga kasama sa unang hirit, ngayong panahon po ng tag-ulan at tag-bagyo, syempre kakibat niya na yung pagbabaha din po at risk sa kakalsadahan pag tayo po ay nagda-drive. Okay, ngayong araw po, may bisita po kami dito. Makita ho natin ayon, ito po yung ating kasama na taga Smart Driving School, si Mr. Jun Gimaiwa at isa pong driving instructor. Natutulungan po tayo kung ano po yung ginawa niya kanina. May ibig sabihin po yun, yung tinatawag po na hydroplaning or aquaplaning. Ito po yung kanyang ipapaliwanag. Good morning, sir! Morning. Yung ginawa niyo po kanina yung tinatawag na aquaplaning or hydroplaning, ano ibig sabihin po nun, sir? Actually, yung hydroplaning, kung mabilis ang takbo mo, dahil may tubig yung road natin, hindi na sumasayad yung gulong natin sa kalsada. Okay. So, nakalutang na siya dun sa tubig. So, yun ang cause nun. Kaya mag-ingat sa mga driver, no? Pagka basa talaga ang kalsada at lalo may tubig, hindi kailangan mabilis ang takbo natin. Sabi nga kanina parang 40 to 60 km per hour or mas mababa pa? Kung mas mababa ka ba, mas maganda. Kailangan natin mag-slow down talaga. Sir, kung halimbawa bahala po yung kalsada natin, yun po yung pinakita natin kanina, yung hydroplaning, no? Umaangat po yung ating gulong sa pag may tubig na. Pag may baha naman, sir, ano yung dapat tandaan ng ating mga motorista, lalo kung matic yung ating sasakyan or yung ating sasakyan ay manual lang? Yes, hanggat maaari kung automatic yung car natin, no? Alam mo na may tubig yung kalsada, wag na natin ituloy. Okay. Just in case naman, talagang nandyan na, hindi na natin maiwasan. May guide pa tayo kung safe pa. Kapag na nakikita natin yung sidewalk, yung gutter na tinatawag, hindi pa lubog sa tubig, so pwede pa nating ituloy yan. Pwede, Pero safe kung pa yan. taas na yung tubig, huwag na natin. Hanggat maaari, wag na natin ituloy. Baka doon pa tayo umabot ng tumirik pa yung sasakyan natin. Okay, so ang sinasabi nyo lang, sir, pag ganitong mga may pagbabaha, kung hanggang kakayanin, wag nang mag-drive. Hanggat maaari, ma'am. Especially sa mga automatic transmission. Okay. Ayan po, syempre sa ating mga motorista, kung kayo po ay mga magdadrive talaga, hanggat maaari po, maging mapagmasid po kayo sa inyong kapaligiran, maging aware po kayo at syempre lagi po kayong handa kung pwede, mga balita, alamin natin kung ano ba yung weather, kung ano ba yung kalagayan ng ating kalsada para na hindi tayo magka-problema. Maraming salamat, Mr. June, sa inyong info sa amin. At syempre, yan po ang aming update mula po dito sa Marikina. Balik po dyan sa studio. Maraming salamat sa aming sponsors, Ultra Mega Supermarket. Unang hirit! Knowing your priority, proper time management, at pagiging mabusisi sa nutrisyon ng mga anak. Ilan yan sa mga sikreto ng pagiging effective ni Celebrity Mom Don Zulueta na ikwinento niya sa launch ng New Generation Gain School Advance. Taglay na advanced formulation mula sa abot ng ingredients na importante sa development of kids 3 years and above. Ilan sa mga clinically proven ingredients mula sa abot ang choline na tinatawag na memory vitamin, DHA and taurine na importante sa brain development, at calcium for healthy teeth and bones. Lahat ay mula sa Abbott's most advanced IQ nutrition system. Myopia or nearsightedness ang kondisyon kung saan hirap makakita sa malayo ang pasyente. Hyperopia naman ang farsightedness. At astigmatism naman ang kondisyon kung saan ang mata ay may shadow effect o may pagka-blur ang nakikita. Ang mga kondisyong ganito na nararanasan ng mata ay maaaring makorek sa pamamagitan ng paggamit ng mga salamin. Isang option naman ang excimer laser kung saan matapos ang procedure ay di na kailangan magsalamin muli. Cold o malamig na laser ang gamit upang makatulong mag-reshape ng cornea at makorek ang problema ng mata. Bida sa American Eye Center ang LASIK na isang outpatient procedure na tumatagal ng 5 hanggang 7 minuto lamang. SM Homeworld and Ace Express warehouse sale at the SMX Convention Center, July 28, 29, and 30. Up to 50% off on great selections. Don't miss this shopping event. SM Homeworld and Ace Express warehouse sale, July 28, 29, and 30. We've got it all for you! Ang hilig ko sa